اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم آمين. رحمة للعالمين من كمثل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Dito pa rin po tayo mga taga-subaybay sa ating paksang patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito na po tayo sa maikling talambuhay ng ating sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babanggitin natin upang sa ganon magkaroon tayo ng kaalaman kung sino ba siya at paano ang kanyang naging maikling talambuhay sa kahit maikling pagbibigay ng kaalaman lamang. Siya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kilala sa tawag na Abul Qasim. Ito ang kanyang palayaw na ang pangalan niya si Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Si Muhammad na anak na lalaki ni Abdullah, na anak na lalaki naman ni Abdul Muttalib. Nagtatapos ang kanyang angkan sa kay Adnan, na si Adnan na ito ay anak ni Ismail na siyang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, na anak naman ni Ibrahim. Dito nagtatapos ang kanyang angkan sa kay Ibrahim alaihissalam, sa kanyang lolo sa ilang na si Ismail at na anak ni Ibrahim alaihissalam. Ang kanyang ang ina ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kilala sa tawag na Amina binti Wahab. At nagtatapos din ang kanyang angkan itong si Amina kay Adnan din, na anak ni Ismail na propeta, na anak ni Ibrahim na propeta na rin. Siya ay ipinanganak noong taong 751, 751 years, sa Makkah al-Mukarramah. Namatay ang kanyang magulang nang siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Ibig sabihin hindi pa siya sinilang. At pagkaraang siya ay maisilang, namatay naman ang kanyang magulang, ang kanyang ina, at ang kanyang buhay, ang kanyang edad ay 6 na taon, 6 years. Kaya siya ay nabuhay na isang ulila. Walang magulang, walang dalawang magulang, at siya ay inaruga ng ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib. Nang mamatay naman si Abdul Muttalib, ay nalipat naman siya sa pag-aruga ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Ang kanyang edad dito ay 8 taon. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakalayo sa ginagawa ng mga tao sa Makkah noon, na masasabi natin nakakawala ng respeto sa tao. Malayo sa tinatawag na ugali na ganoong uri ng ugali. Kaya siya kailanman ay hindi nakainom ng alak. Ito'y makikita sa mga Arabo sa panahon ng nasa Makkah pa, panahon ng kamangmangan, ay ginagawa itong alak na yun ang kanilang parang tubig. At nagbibigayan pa sila ng tinatawag na ash'ar, abiyat shi'ariya, ibig sabihin mga poet, sa pagpupuri ng alak. Pero ang Propeta Muhammad kailanman hindi nakainom ng alak at hindi kailanman nakapagpatira pa, nakapagsujud sa tinatawag na sanam, ang mga kinikilalang mga Diyos-Diyosan ng mga tao sa Makkah. Kaya siya ay hindi nakapagpatira pa dito at hindi siya sumumpa sa pangalan nito. Dahil ang mga tao noon ay nanunumpa sa pangalan ng mga santo-santo na ito at mga Diyos-Diyosan na ito. Siya ay hindi nakagawa ng kahit na pagsumpa sa pangalan nito. Ang mga tao sa Makkah, kapag sila nagsusumpa, ang kanyang sinasabi, ito ay bilang kaalaman, sinasabi nila, Wal-Lat, Wal-Uzza. Kami sumusumpa sa pangalan ng Lat at sumusumpa sa pangalan ng Uzza. Yun ang kanilang mga Diyos-Diyosan noon. Subalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailanman hindi sumumpa sa pangalan ng mga santo-santo na ito. At hindi rin nag-alay sa pangalan ng mga santo-santong ito. Kaya wala siyang nagawang mga gawain nakakawala ng paningin ng tao sa panahon ng kamangmangan pa, nang siya hindi pa naging propeta. Ang kanyang ginawa, o di kaya isang gawain kanyang nagawa, ay ang pag-alaga ng tupa, ra'yul ganam. Hanggang sa kanyang sinabi, walang ipinadalang Allah subhanahu wa ta'ala na propeta maliban lamang na siya ay nag-alaga ng tupa, mga kambing. Sabi ng kanyang mga sahaba, at ikaw ganun din? Sabi niya, oo, pati ako. Ako yung nag-alaga
ng mga tupa kapalit ng iilang pera na siyang binibigay sa akin ng mga nagmamay-ari nito, ng tao sa Makkah. Ang hadith na ito ay naisala sa Imam Bukhari. Kaya siya nag-alaga ng tupa. Nag-alaga ng tupa at nag-alaga ng mga kambing. Nang inabutan na siya ng edad na 40 years, 40 taong gulang, naipahayag sa kanya ang wahi. Ibig sabihin ng revelasyon, o di kaya ang banal na Quran, ipinahayag sa kanya mula sa kalangitan. Sa panahong siya ay nasa Makkah, sa isang cave doon sa Makkah na kilala sa tawag na Hira, sa Gar Hira. At ito'y makikita sa bundok ng Nur, Jabalun Nur, na nasa Makkah. Kaya dahil dito, siya ay naging propeta. Dahil dito sa pagpapahayag ng revelasyon sa kanya, siya ay naging propeta sa pamamagitan ng pagpapahayag ng unang sura, 5 aya sa Suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Dahil dito siya ay naging isang propeta. Nang naipahayag naman sa kanya ang ya ayyuhal muddaththir, qum fa'andhir. Nang maipahayag sa kanya ito, siya ay naging sugo. Dahil magkaiba ang propeta at ng sugo. Ang pagkakaiba nito, hindi lahat ng propeta ay naging sugo, pero lahat ng sugo ay propeta. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sugo na, propeta pa. So nakuha niya ang dalawang katangian na propeta nang ipinahayag ang unang talata na nasa Suratul Alaq at naging sugo siya nang ipinahayag naman sa kanya ang unang sura sa Muddaththir. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'andhir. Tumayo ka at magbigay ng babala sa mga tao. So naging sugo siya. Unang-una, nang may kapahayagan sa kanya, naging propeta siya. Nang inutusan siyang ipamibigay sa mga tao, ipagkaloob sa mga tao, di kaya magbigay ng babala sa mga tao, siya ay naging sugo pagkaraan noon. Nanatili siya sa Makkah sa loob ng 13 taon, 13 years, na nananawagan sa mga tao, nagpapalaganap ng Islam, lalong-lalo na sa tinatawag na Tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa loob ng 13 taon, 13 years. Pagkaraan, siya ay lumikas at napatungo sa Madina at doon niya ipinagpatuloy ang pagdadaawa sa Islam at sa mga tao upang sila ipapasok sa relihiyong Islam sa loob ng 10 taon. Bali, nung siya ay naging propeta at sugo ay 40 years. Idagdag mo ang 13 nasa Makkang pagdadaawa niya ay naging 53. Idagdag mo ang 10 taon na nasa Madina siya, 63 ang kanyang edad. Yun ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nang umabot sa edad na 63, siya ay namatay sa Madina. Pagkaraang maipamamahagi sa mga tao at may sa katuparan ang kanyang tinatawag na pagiging pagkapropeta at saka pagiging sugo. Kaya siya ay namatay sa edad na 63 sa Madina at ngayon ang kanyang puntod, ang kanyang libingan ay nasa Madina ngayon, na kapag isang tao ay nagbibisita sa Al-Masjidin Nabawi, unang-una, binibisita ang kanyang puntod na makikita doon ang mga maraming Muslim ay bumibisita dito. Yan ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maikling pagsasalaysay lamang. Ang kanyang mga ugali. Makikita natin ang isang taong hindi pangkaraniwan, ang unang itatanong ng tao, ano bang kanyang ugali? Ano bang ugali ng kaibigan mo? Ano bang ugali ng babaeng gusto mong halimbawa pangasawa? Ano bang ugali ng kanyang mga magulang? Ano bang ugali ng taong gusto mong maging kasama sa negosyo? Lahat tayo magtatanong doon. So ano bang ugali ng itong sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung ang pag-uusapan ng kanyang ugali ay napakalawak na paksa ito. Subalit tayo magbibigay lamang ng mga iilang mga katibayan na nagmumula sa banal na aklat sa Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati na rin sa saksi ng kanyang mga kaaway, ng kanyang mga kalaban. Upang sa ganun magkaroon tayo ng kaalaman. Dahil ito'y malawak na paksa. Pero yun na nga, magbibigay tayo ng kahit na ilang katibayan dahil ang hangad natin dito ay makilala kung sino ba siya at kung ano bang kanyang ugali. Unang-una sa Quran, banal na Quran,
nagbibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na saksi sa kanya. Sinasabi niya sa kanyang ugali mismo, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Katunayan at katotohanan, ikaw o Muhammad ay nagtataglay ng pinakamataas na pag-uugali. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. At katotohanan, ikaw o Muhammad ay nagtataglay ng pinakamataas na pag-uugali. Isa pang talata. Sinabi niya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. At dahil sa habag ng Allah, sila ay iyong pinakitunguhan ng banayad. At kung ikaw ay naging mabagsik at naging matigas ang puso, marahil sila ay magsisilayas mula sa paligid mo. So makikita dito kung paano ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakagaan at hindi mabagsik at hindi matigas ang puso. Pabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. At dahil sa habag ng Allah, sila ay iyong pinakitunguhan ng banayad. At kung ikaw ay naging mabagsik at naging matigas ang puso, marahil sila ay magsisilayas mula sa paligid mo. Walang makikitungo sa iyo. Walang lalapit sa iyo. Kung ikaw ay naging mabagsik o di kaya matigas ang puso. Pero hindi naging katangian ito. Pangatlong talata na nagsasabi, at ito'y bilang saksi mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo, sinabi niya, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ang kahulugan ng talatang ito, katotohanan, dumating sa inyo ang sugo mula sa inyong lipon, mula sa inyo. Dumating sa inyo ang sugo mula sa inyong lipon. Nakakapaglumbay sa kanya ang inyong dinaranas na kahirapan. Nakakapaglumbay sa kanya kung kayo ay dumaranas ng kahirapan. Siya ay nagmamalasakit para sa inyo. Nagmamalasakit para sa inyo. At siya sa mga mananampalataya ay napakabait at napakamaawain. Ito ang mga katibayan mababasa sa banal na Quran kung paano ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtataglay ng pinakamataas na antas ng pag-uugali. Ito ang mga katibayan. Marami ito. Pero sapat na itong ibigay natin na mga talata mula sa Quran kung paano ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtataglay ng pinakamataas na antas ng pag-uugali na hindi makikita sa mga ibang tao o di kaya hindi makikita sa normal na tao ang mga pag-uugali na ito. So 3 talata ang binanggit natin at sinabi ko nga na ito'y napakalawak. Pero siguro ito'y sapat na at sa susunod, kukuha naman tayo ng mga katibayan mula sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saksi ng kanyang mga kasamahan at pati na rin ang kasabihan ng mga kaaway niya noong kapanahunan niya. Kukuha rin tayo ng katibayan dito upang sa ganun makilala natin ang kanyang pag-uugali. رحمة للعالمين من كمثل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Dito pa rin po tayo mga taga-subaybay sa ating paksang patungkol sa pagpapakilala o di kaya ang pamagat na Muhammadur Rasulullah. Dito na po tayo sa mga ilang katibayan na nagbumula sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gaano siya nagtataglay ng mataas na antas ng pag-uugali. Binanggit natin ang mga ilang talata mula sa banal na Quran at dito na tayo sa mga ilang mga katibayan sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng mga iilan sa kanyang mga kasamahan sa mga sahaba radhiyallahu anhum. Unang hadith ay naisalaysay ni Ummul Mu'minin Khadijah radhiyallahu anha sa pag-ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya naging isang propeta o sugo. Nang ang ibinalita sa kanya ni Propeta Muhammad, ibinalita kay Khadijah radhiyallahu anha ang
nangyari sa kanyang patungkol sa anghel na dumating sa kanya sa Gar Hira, doon sa bundok na tinatawag na Jabalun Nur, nang ibinalita sa kanya itong nangyari sa kanya na dito na isalaysay o di kaya dito na ipahayag ang unang talata, ang unang 5 talata sa banal na Quran sa Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Ano ang kanyang sinabi? Sabi ng Propeta Muhammad, sabi niya, natatakot ako sa aking sarili dahil sa nangyari sa kanya. Pero ano ang sagot ng kanyang asawang si Khadija radhiyallahu anha? Sabi niya, hindi sabi niya. Hindi ka pababayaan ng Allah. Hindi ka pababayaan ng Allah sapagkat ikaw ay nagpapaabot ng habag sa mga kamag-anak. Nagpapaabot ng mga habag sa mga kamag-anak. Tumutulong pasanin ang kahirapang pabigat sa tao. Nagbibigay ka sa pangangailangan ng mga nangangailangan. Nagpapakain ka ng bisita at tumutulong sa mga taong nagkakaroon ng may hirap na suliranin. Yun ang saksi sa kanya, o di kaya sinasabi niya Khadija radhiyallahu anha, bago siya naging tunay na isang sugo na binigyan ng kapahayagan ng buo itong banal na Quran. So etong saksi ni Khadija, sabi niya, hindi ka papabayaan ng Allah sapagkat ikaw ay nagpapaabot ng habag sa mga kamag-anak. Tumutulong pasanin ang kahirapang pabigat sa tao, nagbibigay ka sa pangangailangan ng mga nangangailangan, nagpapakain ka ng bisita, at tumutulong sa mga taong nagkakaroon ng may hirap na suliranin. Itong unang saksi sa kanya ni Ummul Mu'minina Khadija radhiyallahu anha. Pangalawang saksi na sinabi rin sa kanya ng kanyang asawang si Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anha, kanyang sinabi, walang bagay na nagkakaroon ng pagpipilian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng dalawang bagay, kundi ang kanyang pinipili ay ang pinakamagaan kung walang pagkakasala dito. Dahil kung ito ay may pagkakasala, siya ay pinakamalayo mula dito. So makikita kung gaano ang pagiging magaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil wala siyang pinipiling bagay kung may pagpipilian dito, kundi mas pinili niya ang isang bagay na kung saan yun ang mas magaan. Ang hadith nito ay nasa kay Bukhari at kay Muslim. Sinabi pa niya, nagmula rin kay Aisha, sinabi ni Al-Aswad, isa sa kanyang mga estudyante, sabi niya, tinanong ko si Aisha radhiyallahu anha, ano ang ginagawa ng sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya? Anong kanyang ginagawa? Ang normal na kanyang pamumuhay. Kanyang sinabi bilang sagot, siya ay tumutulong sa kanyang pamilya sa mga gawaing bahay. Siya ay tumutulong sa kanyang pamilya sa mga gawaing bahay, ngunit kapag oras na ng taktang dasal, siya ay aalis patungo sa pagdarasal. Nagmula pa rin kay Urwa, kanyang sinabi ko kay Aisha radhiyallahu anha, ya Ummul Mu'minin, o ina ng mga mananampalataya, ano ang ginagawa ng sugo ng Allah sa kanyang oras kapag siya nasa sayo? Ang kanyang sinabi bilang tugon, siya ang nagpapadugtong sa kanyang tsinelas. Kapag ito'y nasira, siya mismo ang umaayos nito, nagpapadugtong nito. Tumatahi sa kanyang damit. Kapag may punit dito, siya mismo ang tumatahi. At umaayos sa kanyang tabo. Ibig sabihin siya ang nagkukuha ng tubig at dadalhin doon sa bahay nila. Yan ang kanyang gagawain. Ayon sa salaysay ni Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anha. Pangatlong hadith na sinabi sa kanya ng kanyang servant na si Anas bin Malik radhiyallahu an. Kanyang sinabi ni Anas bin Malik na ito, ako'y nakapagserbisyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 10 taon. Ako'y nakapagserbisyo sa kanya sa loob ng 10 taon, wala siyang sinabi sa akin na uff. Ito'y isang pagsasalita na nagpapahiwatig ng pagkayamot. Wala siyang sinabi na uff. Bakit mo ito ginawa at sana ganito ang iyong ginawa? Wala siyang sinabing ganoon. Ibig sabihin, walang ginawa si Anas bin Malik na ang sasabihin ng propeta sa kanya, ba't mo ginawa yan? Wala siyang hindi gagawin at sasabihin sa kanya ni Propeta Muhammad ay sana ganito ang ginawa mo. Wala siyang sinasabing ganoon. Ganoon ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga
taong nakakita sa kanya, malapit sa kanya, nakapagserbisyo sa kanya, sa kanyang mga asawa at sa mga taong malalapit sa kanya. Marami tayong makukuhang o di kaya mabanggit na salaysay na hadith na tungkol sa ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero siguro sapat na ito. Bilang panghuli na saksi sa kanyang katangian ay babanggitin natin ang kasabihan ni Abu Sufyan. Itong si Abu Sufyan ay isang mahigpit na kaaway ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya pumasok sa Islam sa Amul Fath, panahon ng pagkuha sa Makkah. Ito ang kanyang sinasabi. Ito'y medyo mahabang kwento pero babanggitin natin dahil ito'y isa sa pinaka-importanting salaysay na malalaman natin dito kung paano naging saksi ang mga kahit na hindi sumasang-ayon sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon nang siya ay nabubuhay pa. Sinabi ni Abdullah bin Abbas, nagulat ang sugo ng Allah na lumiham, di kaya nagulat na ang sugo ng Allah, si Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, nagulat siya na lumiham ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Hercules. At inaninyahan itong papasok sa Islam at ipinadala ang kanyang liham sa pamamagitan ng isang sahaba na kilala sa tawag na Dihya al-Kalbi, na inaabot naman sa gobernador ng Busra, ito'y nasa Sham, at siyang nagbigay kay Hercules. Samantala, dito sa Sham na ito, si Hercules bilang pasasalamat sa Allah ay naglakad mula sa Hims, ito'y isang lugar sa Sham, hanggang sa Ilya, ito'y ang tinatawag na Jerusalem. Nang siya ay pinagkalooban ng tagumpay laban sa puwersa ng Persia, nang magkaroon sila ng labanan. Kaya naman, noong natanggap at nabasa niya ang sulat ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, hanapan ninyo ako ng tao kahit sino sa kanyang mamamayan ng sugo ng Allah. Arabo na hindi tribo o di kaya Arabo na tribo ng Quraysh dahil upang malaman niya kung sino ba ang taong ito. Hanapan niyo ako, sabi niya, ng kahit sino sa kanyang mamamayan, Arabo na tribo ng Quraysh na naririto ngayon upang magtanong tungkol sa sugo ng Allah na ito na nagsasabi. Sa panahon na yaon, si Abu Sufyan bin Harb ay nasa Sham, na may kasamahan mula sa Quraysh na nagtungo sa Sham bilang pangangalakal. Sa panahon na sila ay may kasunduan, pangkapayapaan sa pagitan ng sugo ng Allah at ang mga taga-Quraysh na di mananampalataya. So meron silang nilagdaan na kasunduan na hindi muna magkakaroon ng labanan. Ito ngayon ang salaysay ni Abu Sufyan. Sinabi ni Abu Sufyan, nakita kami ng isang alagad ni Hercules na may lugar na ng Sham. Kaya dinala kami at aking mga kasamahan, kasama ang aking mga kasamahan sa Ilya, at kami ay tinanggap sa harapan ni Hercules na natagpuan namin nakaupo sa kanyang maharlikang bulwagan na may putong ng korona, may putong na korona at nakapalibot ang kanyang mga matataas na pinuno. Sa Sham ito. Sinabi niya sa kanyang tagasalin ng wika, ang translator, tanungin mo sila kung sino sa kanila ang may pinakamalapit sa kaugnayan sa taong nag-aangkin bilang isang sugo. Tanungin mo sila. Si Abu Sufyan ay nagsalaysay. Sabi niya, ako ay sumagot, ako ang may malapit na kaugnayan sa kanya, ang sugo na yan. Siya ay tinanong, anong antas ang inyong pagkamag-anakan sa kanya? Siya ay sumagot, siya ay aking pinsan. Magpinsan ang Propeta Muhammad at si Abu Sufyan na ito bago siya, o di kaya si Abu Sufyan na ito na kilala sa mga Quraysh sa Makkah. At walang iba pang may kaugnayan sa kanya mula sa mga Bani Abd Manaf, na kasama ngayon sa aming pangkat kundi ako. Yun ang sinabi ni Abu Sufyan. Si Hercules ay nagsabi, papuntahin siya sa tabi ko. Pinapunta rin ang aking mga kasamahan sa likuran ko sa may bandang balikat ko, at sinabi sa kanyang tagasaling wika, sabihin mo sa kanyang mga kasamahan na tatanungin ko siya, si Abu Sufyan, tungkol sa taong nag-aangkin bilang isang propeta daw. At kung siya, si Abu Sufyan, ay magsisinungaling, dapat nila itong
salangsangin at pabulaanan kaagad, sabihin na sinungaling. Si Abu Sufyan ay nagpatuloy sa kanyang pagsasabi, "Sumpaman sa Allah, sabi ko," sabi ni Abu Sufyan, "kung hindi lang ako nahihiya sa aking mga kasamahan na tawagin akong sinungaling, hindi ko na sana sinabi sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanya, ang Propeta Muhammad, nang ako ay tanungin. Ngunit itinuturing kong isang kahihiyan na tawagin akong sinungaling ng aking mga kasamahan, kaya ko sinabi ang katotohanan." Ibig sabihin, itong si Abu Sufyan natatakot na kapag siya ay nagsabi ng hindi totoo, so mapahiya siya. So kahit na siya walang pananampalataya, natatakot pa rin magsinungaling. Ganun ang ibang tao. Kahit na walang pananampalataya, pero pagdating sa tinatawag na pagsisinungaling, siya ay maingat. Ipagpatuloy natin. Si Hercules ay nagsabi sa kanyang tagasalin, tanungin mo siya kung anong uri ng angkan na mayroon siya, ang propeta. Siya ay sumagot, siya ay nagmula sa mga mararangal na angkan mula sa amin. At sinabi niya, mayroon bang ibang tao mula sa inyo na nag-aangkin bilang propeta bago pa man siya? Ako ay sumagot, sabi ni Abu Sufyan, wala. Sinabi ni Hercules, siya ba ay inakusahan ninyo na sinungalin bago niya inangkin ang pagiging propeta? Ako ay sumagot, sabi ni Abu Sufyan, hindi. Siya ay nagtanong ulit, mayroon bang naging hari sa kanyang mga ninuno o angkan? Ako ay sumagot, sabi ni Abu Sufyan, wala. Nagtanong ulit, ang mga tagasunod ba niya ay mga mararangal o mga maralitang tao? Siya ay sumagot, si Abu Sufyan, ang mga taong maralita ang kanyang mga tagasunod. Pagkaraan tinanong uli, sila ba ay dumarami o nagiging kakaunti? Araw-araw. Sumagot ako, sabi ni Abu Sufyan, sila ay dumarami. Nagtanong ulit. Sabi niya, mayroon bang yumakap sa kanyang din, sa kanyang relihiyon, na hindi nasiyahan at umalis sa kanyang din, sa kanyang relihiyon? Ako ay sumagot, sabi ni Abu Sufyan, wala. Nagtanong ulit, sumisira ba siya ng kanyang mga kasunduan, ang sugo na yan? Pangako. Ako ay sumagot, sabi ni Abu Sufyan, hindi. Ngunit ngayon, sabi niya, ngunit ngayon ay may kasunduan kaming pangkapayapaan at kami ay nag-alinlangan na baka siya ay sisira sa amin. Doon lang nakapalusot si Abu Sufyan sa kanyang pagsasabi na baka sisira daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang kasunduan. Si Abu Sufyan ay nagdagdag, maliban sa huling pananalita ko, ay wala na akong masabing laban pa sa kanya, laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Hercules ay nagtanong ulit, nagkaroon ba kayong digmaan laban sa kanya? Ako ay sumagot, sabi ni Abu Sufyan, oo. Siya ay nagtanong ulit, ano ang naging bunga ng inyong pagkipaglaban sa kanya? Ako, sabi ni Abu Sufyan ay sumagot, kung minsan sila ay nananalo at kung minsan naman kami. Siya ay nagtanong ulit, ano ba ang kanyang mga itinagubilin o ipinag-utos sa inyo? Ako ay sumagot, sabi ni Abu Sufyan, sinabi sa amin na sumamba lamang sa Allah at huwag sumamba sa iba maliban sa Allah at talikdan ang lahat ng mga sinasamba ng aming mga ninuno. Ipinag-utos niya ang pagdarasal, paggagawa ng pagkawang gawa, pagiging malinis, tuparin ang mga kasunduan o pangako at ibalik kung anuman ang ipinagkatiwala sa amin. Itutuloy ang paksang ito. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.